Good afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is April 30 April 16, 2026. Tayo ngayon ay papunta dyan sa may Wilson Street, sa may Tonas, San Juan. At dadalhin po natin yan sa may Frienza Street, Hills of Maya Alta. Oh, Maya Alta, Dalig, Antipolo, Rizal. Whew. Ito na naman tayo. Labas metro na Manila na naman tayo nito. Ayaw ko pagka ganitong ano, dahil pagdating doon, pag drop doon, wala nang makukuha pa balik. Lugi. Ano ba yan? Ayan, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin. At ayan, makinig tayo ng mga nagbabagong balita. Disclaimer lang, ang content po natin po ay kalsada at hindi ang passenger. Ano po? Kaya naman sakasakali mo po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Pag ando na tayo.
Ay, Diyos ko. Ah. Ay, oo, hindi sila Kanina po nga final decision on confidential funds, no, pinaka-sorry na po yung 73 million yung Vice President Sara Duterte. Yan po yung pinaka-malakas na patayan. Para masabi ko natin that probable cause has been established already from that proceeding. Ito yung una. Pangalawa, siyempre NBI, sinabi ko nila na peke ko talaga yung mga firma, ilang tao lang po yung pumirma doon sa acknowledged proceedings. Yun po yung pangalawa. Pangatlo, yung PSA, sinabi ko nila, sila Mary Grace Piatos, hindi ko sila pinanganak, hindi sila kinasal, hindi sila namatay sa ating pong bansa. So basically, fictitious names po sila. No? Pang-apat, yung good government proceedings po ng 19 Congress, very broad po yung mga evidence na nakuha po mula doon sa particular details po na misuse of confidential funds. At siyempre, panguli, yun po mga allegations ni Mr. Madiaga sa kanya pong affidavit na na talaga pong nakita natin kung kumuha daw po siya at nag-deliver daw po siya ng mga duffel bags mula po sa DepEd papunta sa tatlong malokasyon. So, ito pong mga ito pinagsama ay pwede kong talaga makapag-create na mga probable cause dapat po sa ating pong pangalawang paulo on the basis of confidential funds. Pero Congressman, ito, sabi nyo may na-establish na probable cause. Definitely, pero may need pa rin talaga na ituloy-tuloy pa rin yung hearing. Kasi kung na-establish na yung probable cause, ano ba yung definition dapat po? Ano, yung probable cause na binabanggit ko natin on the basis pa lang po ng confidential funds. Kaya nga, iba pa, meron po itong mga batayan eh. So, sa darating pong linggo, ang pag-usapan naman po doon yung unexplained wealth and talent violations. No? Betrayal of public trust, ito ang pinag-usapan ko, ang culpable violation of the Constitution. So, yan naman po yung establish independently and separately po. Kasi magkakaibang set of documents din po yung mga pinag-uusapan na yan po sa mga bagay po na yan. Ayan. At ano po ang naging reaction niyo sa naging mga pahayag ni Ramil Madiaga? Well, alam po ninyo, siyempre, we have to take it with a grain of salt, no? Pero ang focus na lang po ng komite, yun lang po mga bahagi ng kanya po affidavit na meron pong relasyon sa paggamit po ng confidential funds. So, yun talagang tinitignan po natin at I think kahit po yung Office of the Ombudsman, yan po yung tinitignan. Yun po relasyon ni Mr. Matiaga, ni Mr. Kilala, at yung isa pa po nilang kasama doon sa mga litrato, si Mr. Monsayak, who happens to be a high-level official of the Vice President. And more importantly, si Vice President Duterte, sabi niya, ganito, ang tanging may kakilala lang po kay Mr. Matiaga ay si Mr. Kilala at hindi ko umaabot daw po sa level po niya. So, yan po yung malaking bahagi po na I think yung Ombudsman would also want to look into. And I think
the committee would also want to look into as well. And Congressman, kayo, nakita nyo personal naman of course, during hearing, kumbaga tayo kasi napapanood lang natin sa television, pero kayo na-observahan nyo yung mga actuations po ni Madriaga, pero yung ano po yung nakikita nyo, gano'n sa ka-consistent sa mga sagot niya, kasi definitely, kunyari, ang tao ay hindi nagsasabi ng totoo, pag paulit-ulit mong tanongin, ay nararattle yan eh. Pwede nyo ma-share, ano yung nakita nyo, manalisip sa kayo ni Madriaga po? Well, again, pabalikan ko natin yung kanya pong testimonya patungkol doon sa receipt and delivery po of confidential funds, supposedly, no? So, babalik-balikan mo natin yung po ebidensya ng Sinta, magkasama ko sila sa isang certificate of appreciation ni Mr. Kilala, no? Which was given to Mr. to Mr. Masaya, hindi ba? In the particular comedy bar in Quezon City. Hindi ba? So, kumbaga, that is something that is worth looking into. Kung ano ba talaga yung actual na relasyon itong tatlong mga taong ito. And, sorry, and this is more important, and I will break it in your show. Alam po rin, tinitignan namin yung mga Facebook account po ng ISIP, one of the parang branches nila. Meron po doon sa mga litrato na ini-endorse na pong ISIP group, which is basically the group of Madriaga, endorsing or supporting yung pong one party list, no, in which Mr. Monsayak happened to be the first nominee in 2022. So I'm breaking it now. Kasi nagulat din ako, when we were looking into the details, okay, hindi sila magkakilala, sure, why not, di ba? Pero nung tinignan ko yung Facebook page of ISIP, I think Binangonan Rizal, meron doon, parang nire-repost yung mga, I think yung mga promotional materials, campaign materials, na Bayani, I will state the name of the, parang Bayanihan Act as one. Yung po pangalan ng party list ni Mr. Masayak po noong 2022. So, ibig ko sabihin, I'm sure, bakit ka naman magpo-post ng mga, di ba? Pag hindi mo naman sinusuportahan, I mean, you're an outrightly political page, di ba? For the campaign. You're campaigning for the Vice President, di ba? Why would you post party list, di ba? Kung di mo naman kilala yung mga nagkakampanya para doon. So, ikaw si mentioned in the supplemental affidavit, but I am breaking it in your show, kasi nga, well, it adds a little bit more credence na baka naman magkakakilala talaga silang lahat. At sa very least, ito pong tatlong ito. Oo, na-establish na yung alam, pakita sila ng support sa party list. Tama po. Opo. At balikan po natin yung pagbubuhat ng Yan, so kanselado po yan. At ginagawa tayong pang-deliver, walang sasakay na tao, bawal yun. May mga ano kasi mga pasaway. Ayan, so gagawa na po natin ng ibang video itong ating susunod na mission. Ano po? Paalam po muna, pasamantala. This is Jam, the Filipino channel po. Ang inyong pong lingkod. Paalam po.